Magandang hapon sa iyo, Mr. Cruising. Kamusta ka simula nung huli nating diskusyon? Medyo masama po ang pakiramdam ko. Kung ano-ano ang naiisip ko po ngayon, parang ito ba hindi ko po maipaliwanag. Aalamin natin yun kung bakit magulo ang yun naisip nararamdaman mo ngayon. Maaari mo ba itong ibahagi sa akin? Eksakto yung sinabi mo, Dok, na magulo. Na-imagine ko ang isang magulong kwarto. Parang ganun na rin po yung naiisip ko. Sa nasabi mong magulong kwarto, may mga bagay ka ba nakikita roon katulad ng halimbawa, mga nakatumbang upuan, magulong higaan, kahit anong bagay na nakita mo. Pwede bang sabihin sa akin? Ah, may mga papel pong nakakalat, may mga lumang laruan, bukas po yung bintana na pinapatpad ng hangin na kortina. As in, magulo po talaga siya, yung kwartong yun. Siguro yung mga... Parang, Sige, tuloy mo yung sinasabi mo. parang halo ng lungkot at nervous. Siguro yung kalat na sinabi ko kanina, is parang katulad siya nung nakaraan ko. Yung mga bagay na nakita mo ay uh, na-compare mo sa past mo kasi simula nung uh, binigyan kita ng pagkakataong paliwanag yun, siguro nagkaroon ka ng flashback sa nakaraan mo, kaya nagkaroon ka ng comparison sa dalawang bagay. Sa totoo lang, Dok, nung bata pa ako, madalas magulo ang aking kwarto. Sinasaway ako ng mga magulang ko. Pinapagalitan ako dahil hindi ko man lang mapanatili maayos ang aking silid. Pero nahihirapan kasi ako. Sa paghahalin tulad mo naman sa iyong iniisip, sa iyong nararanasan, nararamdaman, o kaya sa iyong personalidad na yung salitang magulo, paano mo ma-explain sa akin? Dok, Sige, pag-isipan mo lang yung sasabihin mo. Proseso mo muna yan. siguro po yung parang nahihirapan po ako magsimula kung ano ba yung dapat kong unahin. Kahit siguro yung mga simpleng bagay, nagiging komplikado kapag naiisip ko. Importante yan, salamat sa naging sagot mo sa katanungan ko. Ng mga nahihirapan ka na ayusin yung ganung bagay, anong sumasagi sa isip mo? Mabigat ba yung pakaramdam mo o magaan kasi hinahaya mo na lang kasi nga hindi mo kayang ayusin yung bagay na dapat mo simulan? Mabigat sa pakiramdam, parang gusto ko na lang mag-isa sa kwarto. Dahil sa simpleng bagay, hindi ko agad magawa. Naalala ko yung oras na sobrang dami ng dapat kong gawin sa eskwela. Doon ko naramdaman na mahirap pala ayusin ang lahat. Oo, nararamdaman ko na parang hindi ko kayang tapusin lahat. May mga beses na parang napapag-iwanan na ako ng lahat kasi
parang nahirapan akong humingi ng tulong sa iba. Mr. Bruce, ano, napansin ko sa mga experiences na nabanggit mo kanina ay nagkaroon nito ng malaking impact o nagkaroon nito ng malaking dulot sa proseso kung saan nahihirapan ka na mapaunlad ang iyong personality. Sa paanong paraan ng issue na ito ay nagkaroon ka ng pagbabago sa pananaw mo sa iyong sarili? Siguro naging sanhi ito ng takot ko na baka hindi ako karapat dapat o hindi sapat. Gusto ko lagi ng maayos ang lahat para hindi ako iwanan. Alam mo, natutuwa ako, ano, kasi sa ngayon kahit nagkaroon lang tayo ng kaunting diskusyon sa session natin, ay nagkaroon ka ng cooperation. Alam ko na kahit pa paano ay pinipilit mong maging maayos ang lahat. At nandito naman ako para tulungan ka. Salamat sa iyo, Mr. Bruce. Maaari ka naman bumalik dito bukas o kahit sa anong araw. Bukas naman na aking opisina para sa iyo. Sige, Dodo. Maraming salamat po sa oras na inilaan niyo sa akin. Salamat po na marami. Sige.